Magandang araw mga kababayan and welcome to another live episode of Immigration at iba pa kung saan i-discuss po natin lahat ng mga immigration and legal concerns nyo dito sa Canada. Again, you would be with us for today for an hour po. Live po tayo ngayon sa YouTube, sa Filipino TV, and I am Jean Aguilar and makakasama po natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat at welcome po sa isa na namang episode ng Immigration at iba pa. Okay, so today po, i-discuss natin ang mga common concerns ng mga Filipino parents here in Canada. If you have overage children na hindi nakasama sa inyong permanent residency application, ano po ba ang magandang gawin? Meron pa po bang solusyon dyan? Madadala niyo po ba sila dito sa Canada? And of course, our live Q&A questions wherein you can drop in your questions at pipilitin po naming sagutin yan. Sasagutin ni Attorney Jake live on this show. You just need to comment on the section below at send niyo po sa amin ang inyong mga katanungan and we would be glad to help and assist you. Ayan. Okay, so start na tayo. So recently, nagkaroon tayo ng mga sponsorship, like recently, parent-grandparent sponsorship. So paano naman kung yung mga anak nyo ang concern ng mga families dito sa Canada at hindi na sila nakasama sa inyong PR application? Meron pa bang solusyon, Attorney Jake? Meron pang solusyon pero usually on their own na. Yung application nila. Pero himay-himayin natin ng konti. So, sponsorship, yun nga po, yun yung, kung pwede lang ba, sponsor. Kasi, sabihin natin madali yun eh. Walang masyadong requirement. So, ang pinakabasihan lang is yung relationship nyo with the sponsor. Last time nga, pinag-usapan natin parent-grandparent. Tapos, syempre, yung tinatawag nating dependents, meaning mga anak, pwede siyang sponsoran at kagandahan nga doon actually kahit adult na so hanggang 21 basically below 22 pwede pa siyang sponsor, considered pa siya ng dependent. Pero kung hindi na at maraming ganitong sitwasyon, marami rin tayong inquiries na natatanggap na yun nga paano pag overage na lagpas na sa 21 so 22 and up na yung anak pwede pa rin ba i-sponsor. Sponsor itself, hindi na unless na nagpo-fall kayo dun sa other situations like yung mga lonely Canadian, baka pwede pa yon. Wala kayong ibang kamag-anak dito sa Canada, pero anak nyo lang ang kamag-anak nyo, wala kayong asawa, wala kayong ibang anak, wala kayong parents dito, wala kayong parents, tapos may anak ka na overage na, pwede pa din yun. So in some cases pwede pa din, pero ultimately ang pinaka-common niyan is tulungan nyo na lang yung anak nyo na makapagsimula dito sa Canada. Total, nandito na rin kayo, di ba? Makakapagbigay kayo ng tamang suporta and usually mag-start din sila as student or even as a worker and then eventually maging PR din. But by the way, ito po, encourage natin ulit po yung mga gusto magtanong. Yes. Welcome po kayo. Kung nanonood kayo ngayon at may tanong kayo, send nyo na po ngayon para makarami tayo. Or kung ayaw nyo naman magtanong, mag-say hi lang kayo. Saan ba kayo nanonood ngayon? And we would also be, addressing the questions that you have sent out. So sa broadcast channel po natin, medyo marami tayong naipong questions. We will try our best to answer the questions while waiting for the rest of the live questions to come in. Okay? Right. So habang hinihintay natin, sige, hima-himayin natin yung mga na-discuss na natin with regards to overage dependent children. So, basic things na to keep in mind, pag po overage na, ano pa yung pwedeng gawin para makarating sila dito sa Canada. So, nabanggit ni Attorney Jake, they might need to apply on their own with your support. Okay? So, either as a student. So kung ang anak nyo nasa 20s pa lang naman din, or early 30s, or even late 30s, even lagpas pa. So pwede kayong mag-aral, pwede sila mag-aral ulit. Yes. And very common nga po yun dito. Minsan nga may mga 50-something na nag-aaral pa rin. So hindi nakakahiya yun na parang back to school.
aral ulit. And you just need to be strategic. Yeah, Like, alamin nyo kung ano yung in-demand jobs na pagka-graduate nyo, sure na makakahanap kayo agad ng Kasi ang trabaho. target nyo, hindi na yung sponsorship na, pero under the economic class na nga. So, yun po yung lagi natin pinag-uusapan, either sponsorship yan kasi, or economic class. Yun yung most common types na makapasok dito as permanent resident. Meron pang isa, yung refugee, pero yun nga, hindi natin yun masyado sigurong i-discuss. We'll just let you know na may ganun din na way para maging PR dito, yung refugee class. Pero kasi sa mga Pilipino, hindi masyadong relevant yun eh. So, skip natin yan. So, dalawa na lang yung main types. Yung nga, sponsorship at saka economic class. Pag economic class, you have to prove your worth. Parang ganun, economically. So, ibig sabihin, kaya mong magtrabaho dito sa Canada. And just to let you know, kung hindi pa nyo alam, na kailangan nyo nga na retraining usually. Yes. So, hindi porke kaya natin gawin yon sa Pilipinas, pagdating sa Canada, kaya din natin. Maybe. Pero most of the time, kailangan ng konting retraining or back to kailangan school. mag-upskill. Upskill. So, just to give my experience, accountant ako sa Pilipinas and also a lawyer. Pagdating ko, wala yung burado yun. I have to start all from over. Scratch. Maybe not from scratch, pero you have to somehow upgrade. Start from somewhere and maybe sometimes it's from scratch, pero kailangan mo siyang dugtungan. In my case, ang tawag doon bridging. Kasi yung mga modules o mga specific laws na of course para sa Canada lang. At saka syempre kailangan din nating aralin yung culture ng Canada kasi yun yung source ng law, etc. So, kailangan natin ng konti pang retraining para makapag-practice tayo ulit dito sa Canada kung ano man yung ginagawa natin before sa Pilipinas. Okay. By the way, let's welcome yung mga first Yes, natin. ayan. We have received already the live question. Din tayo, may mga familiar tayong pangalan ayan. na nakikita. Okay, sige. Simulan natin kay Mr. Joey Lancion Rabulan. Hi, Joey. So, ayan, tamang-tama, discussion natin. 22 na po anak namin. He will turn 23. Nawala. He will turn 23 sa July 2026. Pwede ba isama sa peer application siya pag December 2025? 22 na po siya. So, hindi na po. Will turn 23. Okay. So, 22. Lumagsaya. Unfortunately, lumagpas na siya. Pwede lang siyang isama pa sana kung financially dependent pa rin siya. Kumbaga may disability siya. Ayun. So, yun yung mga ibang exception. That's the exception. May disability yung anak nyo. So, and you can prove it. Hindi niya kaya magtrabaho or sustentuhan yung sarili niya. At dumidepende pa rin siya sa inyo. If you can prove that, pwede pa rin. Pero pag hindi, yun nga po, yung na-mention namin kanina, he can start. He needs to apply on his own na po. His own, He needs to prove his own merit na din. And if you think about it, it's just fair, di po ba? Somehow, I mean, if you look at it from the perspective of Canada, somehow nga kasi, gusto ng Canada, yung pumupunta dito, somehow ma-improve nila na worthy ba sila, makakapag-contribute ba sila. So, yun lang po. And anyway, 22, yun, bata pa siya. Pwede pa siya mag-aral dito. Mag-aral ulit. And syempre, yun nga, pag eventually, naman talaga, magtatrabaho naman talaga siya din dito, di ba? So, why not i-prepare niya yung sarili niya para doon? Yun. If he or she needs to study again nga po, then why not? Yun lang, I understand na maaaring dagdag gastos. Pero, pag tulong-tulungan nyo na lang, eventually it will pay off. Yeah, yung mga cost na yan, sa umpisa lang yan, pag nagtatrabaho na yung anak nyo, like, yung sweldo niya siguro sa isang taon, lagpas-lagpas na yung pambayad sa kung ano man yung kailangan nagastos. strategic lang. Alamin lang po maigi kung ano yung magandang course na kunin ng inyong anak. Yeah. So, yun okay, po. Thank you, Joey, for that question. So, babalikan natin yan kung meron pa tayong mga katanungan na about overage dependence. Okay, let's move on to JC Hernandez. Sir, may tanong lang po sana ako. Yung wife ko, 1 year na siyang teacher with the disability. Pwede po ba siyang mag-second job as home support worker? Tapos may option siyang mag-apply next year pag nag-open na sila. Okay, teka lang. Sino po yung may disability? Si teacher wife? With the disability. Hindi, tinuturuan niya ay mga disabled. Anyway, dun sa bago pong home care worker immigration pilot, ano po ang minimum requirements nga lang doon is high school, graduate. Canadian standards po, hindi sa Pilipinas.
So high school, and then level 4 yung sa language benchmark. And then experience po or training, 6 months 6 of months, experience yes. or training. And that doesn't even need to be like within Canada, pwedeng outside Canada yun. Yeah, so ang if sagot na-meet dyan, niya yes. po yun, if na-meet niya yung mga requirements niya, basic requirements, then yes, pwede po siya maging eligible. Kung Pag pwede daw nag-open siya mag-second. next year, Yeah. we expect that to open around March next year. Pero good luck din po kasi marami din ang mag-apply. Nag-a-apply. Yeah. From our recent experience po, mga 10% lang yung nakapasok. So parang 5,000 out of 50,000. Baka next year po, hindi natin alam kung baka mas marami pa yung mag-qualify doon at mag-apply. Pero ayun po, kung qualified si Mrs. nyo, good luck po sa application next year. And to answer the question, yes, pwede naman siya mag-second job. Yeah, dito walang problema yung mga second job, even third jobs, as long as kaya nyo siyang gawin. Hindi siya issue dito. Okay. Ayan. So, meron pa tayong follow-up information from JC. Kulang daw kasi yung points namin sa CEC for now. 360 lang. Okay po, so medyo mababa nga po yun. Yeah. So yan po, tama yan. Kailangan natin maghanap ng ibang pathway other than sa express entry. So nandyan nga po yung mga talagang specialized na pathway. Ito yung para sa caregiver. So okay po yun. Usually provincial nominations yung nire-recommend natin, or mga rural community, or yung mga category draws. Category draws, especially yung French draw, 360, medyo mababa pa din. Pero kung mapapataas yun ng konti pa, at saka lalo na yun nga, kung mag-aaral kayo ng French, di tataas pa yung 360 nga, dagdag pa yun doon. Last time na naalala ko, medyo matagal na, 380 lang yata yung pinakamababa na na-invite. Sa French, under French category. Yeah. So, possible kayo na invite pa rin under sa French category if you Kung want. magpe-French. You want to consider that. Pero yun po ang lagi nating ina-advocate. Okay. Thank you, JC, for that question. From Melody Irog-Irog. Hi, Miss Melody. Ito, client natin to si Miss Melody. So, na po natin si Miss Melody. Hi po. Ask ko lang po sana about accidentally deleting AOR. How to request for another yung copy po. Thanks so much po. So, it's just the letter, right? Melody ang na-delete? Hindi na delete yan sa system. Yeah, it seems na yung copy ang she's referring to the copy. So if you accidentally deleted the AOR, you can always ask IRCC to send you a copy, or actually nasa online account mo yan. Usually makikita mo yan If you have access to your account, ma-download po yan, or kung meron kayong representative, please ask your representative. Or, yun nga, kung hindi nyo makita, pwede rin kayong mag-inquire sa IRCC. Just send them a web form. Yes po. And request for a copy of your AOR. So usually yung web form po ang preferred way of communication din ng IRCC para natatrack nila yung mga request ninyo. At from our own experience din po, very responsive naman sila sa mga web form. Usually within 3 business days, magre-respond sila sa inyo. Or at least a week. So web form lang po yan. Send kayo na request. Okay, thank you, Miss Melody. So, ayan, may mga follow-up information si JC. Yan, nabasa na natin ito. From someone na may Japanese name, hindi natin mabasa. For OINP, kaya mo bang basahin ang Japanese name niya? For OINP po, anong score po kailangan sa CLB points and education equivalent? OINP. Ontario so, Immigration Nominee Program. Okay, hindi natin po kabisado yung scoring nito, pero you can create a profile po kung makakagawa kayo ng Gawa profile. na kayo ng profile, makikita nyo yung points nyo. Once na makompleto nyo yung profile nyo, makikita nyo yung points. Though, keep in mind, for ngayon, di ba, OINP, employers na yung mag-start ng application. So, pero yun po, at least para makita nyo yung points nyo, create kayo ng profile doon. Yeah, unfortunately, hindi po natin kabisado yung point system sa OINP. Yeah. Okay. Pero usually nga po, the higher the equivalency of your language, tip na lang po, education. especially pagdating sa language, aim for the highest that you can. As high as you can po. Talaga nga, kung sa tingin nyo mayroon pa kayong room para pataasin yung language skills nyo, i-push nyo po yun kasi marami pong na-unlock
na ano yun na benefits or advantage kasi as far as Canada is concerned, malaking factor siya yung language para kayo ay makakuha ng trabaho basically. So yun naman nga, yun yung parang measurement stick ng Government of Canada, no? Kasi gusto nila malaman itong tao ba ito, madali ba itong makakuha ng trabaho dito sa Canada or dito sa Ontario. And of course, the better you are doon sa language abilities nyo, the more chances or the more likely you'd get a better you'll be job. hired. You'll get a better job or better pay. So yun po ang general advice natin pagdating sa language. I-push nyo dun sa pinakamataas na kaya yung abutin. Yeah. For the educational equivalent, yes. Kung may master's kayo, may doctoral Yun po naman. kayo, Yun yung pinaka-advantage kung may master's or PhD. Pero kung hindi naman, at least yung meron kayong 4-year degree or even 3-year degree, okay na din. Basta meron kayong degree na natapos. Pero of course, more is better pagdating sa education or higher is better. So, ganun din siya po. Okay, arigato. Hindi natin mabasa yung pangalan niya. Sana po na sagot namin ang inyong tanong. Ayan, from Jess Goods. Hello, Attorney Jake. May tatanong sana if may mali po sa date ng IMM. Oh, it's a form sa PR application namin about po sa current country of residence ng spouse. Possible po ba maging problema sa application namin? Thank you po. Depende yan. Depende sa evaluation lagi ng officer kung makaka-affect dun sa possible na magiging decision. So kung ano ba yung nagkamali ka? It's a generic application form yung IMM 008. So, well, maybe not, pero I would suggest na inform nyo agad si IRCC. Again, web form lang din. Kung ano man yung mali doon, i-correct nyo na or inform nyo na si IRCC para mabigyan sila ng tamang information. Pero so far, mukhang kung minor, para sa akin, minor lang siya. Hindi naman siya siguro makaka-apekto doon sa application nyo. Meaning kasi, para lang at least malaman nyo kung paano nag-evaluate si officer. No? Unang-una, tinitingnan niya kung na-meet nyo ba yung mga requirements, yung mga eligibilities na tinatawag. So yung country of residence, wala naman siya dun Kumbaga, hindi naman siya like required ba nandito ka sa Canada or you're in a specific place. O hindi yun requirement. So malamang hindi nga siya makaka-apekto dun sa ultimate na decision na gagawin ng officer. But nonetheless, it's best nga na mabigyan si officer ng tamang information. So ano lang po, update niya lang sila. Okay, Jess. Thank you for that question. Ayan, nagpapasalamat si JC, okay. Si Joey Lanchon, si Joey, ito yung nagtanong kanina, okay. One more, sir. I am a part-time high school teacher from September 2024 to July 2025. And this year, full-time teacher na simula September. Ano po kaya magandang pathway? Teacher? Sa education, may mga category draws po doon. Ano siya, di ba? Targeted jobs? Targeted din siya. Opo. So, aralin niyo po yung part na yon, yung mga category draws, especially doon sa education na category. Kasi may targeted draw sila. Yes po, tingnan niyo kung may mga specific na NOC or National Occupation Classification sila na hinahanap. Tingnan niyo po kung yung trabaho niyo ay nagpa-fall ba doon. And then you start from there po. Tingnan nyo kung possible kayo mag-qualify doon and tingnan nyo kung ano yung mga na-draw recently, anong score ang kailangan, anong CRS score yung kailangan, and do you think na mamimit nyo yung mga CRS scores na yon? If not, yun, continuous lang to na improve. Yes. Improve lagi. Opo. So, improve your language. Yeah, basic na pwede nating improve. Of course, yun nga, education, na nabanggit natin kanina. Experience. Yeah. For every year na meron kayong Canadian experience, nag-i-improve yung score natin. And then yung language skills nga po, na-mention na rin natin kanina, i-push nyo dun sa pinakamataas na kaya nyo abutin. And if kaya nyo pa, you get the second language, kasi nga dalawa yung language dito sa Canada, English and French. So kung kaya nyo pang magdagdag ng French, yun nga po, lagi din natin pinupush yun. Aral-aral din kayo nun para ma-boost natin yung score natin. Kasi unfortunately, ganun po talaga. Competition po kasi yan, pataasan lang ng score. Okay, thank you, Joey.
From Elaine Grace Arana Servilla. Hi po, attorney. Pwede po mag-apply ng study permit ang mga visitor dito sa Canada? Study permit, yes po, but you may need to exit Canada in the meantime habang pinaprocess yung study permit ninyo. Okay, so but pwede naman po, usually pwede naman. And I would say you have a good chance din po na ma-approve yon kasi andito na kayo eh. So somehow na-approve na kayo, nabigyan na kayo ng opportunity na makapasok sa Canada. And kung wala naman kayo na-violate, especially mga immigration laws, you have a higher chances, I would say, for your study permit application. So applyan nyo lang po, but you may have to leave Canada in the meantime. I think yun yung They need to submit it outside of Canada. Tama ba? I'm not sure about kasi nagbabago-bago din yung policy about this. Pero for changes kasi, as far as I know, you have to exit. Pero yeah, maybe you need to research further kung ano yung latest na policy with regards to that. Kasi yun nga, minsan nag-flip. May mga ministerial instructions that they usually update At may mga exemptions din. So, maaaring yun yung general rule na you may have to exit, but sometimes may mga exceptions din doon. So, minsan, they will allow you to make that application while in Canada. So, you have to just dig into the details of those existing policies or ministerial instructions. Okay. Thank you for that question. Elaine, Cheryl, ayan. Thank you lang si JC at si Melody. Salamat din po sa mga tanong at na-appreciate din po namin. Okay, from Sherry Peralta. Eto, follow-up question po dun sa age. Okay, guess for dependents. Okay, if 21, nakapag-submit na, then di pa na-receive yung result. Okay pa po ba kahit after na lumabas ng result, 22 na? If ITA po lang ang na-receive, so dapat po ba masubmit application bago mag-22? Yes. So dapat po na submit na yung application bago mag-22. So yun po muna. Yun ang direct answer natin dyan. And nasubmit na naman. So kung nasubmit na, so lock-in na po yun. Even if yung approval nun lumabas later on, usually po, okay na siya. So doon po nagkakaroon ng tinatawag na lock-in. Lock-in period. Pag na-submit na po yung application. Pag natanggap, basically, kung kailan nila natanggap yung application. But usually ngayon, kasi online naman, di ba? So mabilis. Almost instantly yon. Pag submit nyo, tanggap na din nila. But anyway, dun po ang lock-in period pag natanggap na ng IRCC yung kompletong application. So yun po yun dapat kompleto. Just take note, hindi to yung pag-create ng profile ha. Iba po yun. So, ayan, may sinabi kasi siya, if ITA na-receive. So yun po, kaya kinaklarify natin yung pag-submit nung mismong application nyo for PR. So yung ITA, parang ini-invite pa lang kayo to send your application. Yeah. Okay? So, hindi pa yon, wala pa yun doon. Pag na-submit nyo na yung application nyo, doon magla-lock-in. So, yeah, if he's already 22 by the time you submit your application, so baka lagpas na yun. Hindi na siya considered as dependent. Ayun po, medyo masalimuot, I understand. Pero, hindi pa naman din huli ang lahat. Kumbaga nga, pwede pa din. Mas mahirap lang at maaring mas magastos din. Yeah. Okay, thank you, Miss Sherry. From Don De Guzman. Good day, ma'am and sir. Ask ko lang po if sure ho ba if mag-master's or student pathway, possible po ba na makasabay ang husband with 2 kids and is it possible po na makapag-work si spouse? Thank you po. Possible po. As far as I know, yeah. Pag-master's, master's yung course, tama po yan. Pwede pa rin yung spousal open work permit. So, naghigpit po sila, pero yung sa master's nga po, pwede pa din. If you're gonna take master's. So, parang ini-encourage kayo ng government na higher studies. Yung higher learning or higher studies ang targetin ninyo. Kasi, well, yun yung kailangan ng Canada. Yun ang gusto ng Canada. So, to encourage you, binibigyan nila ng opportunity yung spouse na mabigyan ng open work permit. Yeah. Okay, so yeah, you can definitely take masters and there's opportunity for your spouse and kids. Okay, thank you for that, Don. Rosel Rosas Almoela. Hello po, attorney. Good day po. Question. Nawala. Question
po is kung 1 year na po dito sa Canada as visitor visa, kasama ko po yung asawa ko, nag-citizenship po siya dito sa Canada this April, nakapasa na po pero wala pang email kung kailan mag-o-oath. Pwede po ba kami magpakasal na dito sa Canada at mag-apply ng PR siya? Okay. Kasi yung first application ko po na-refuse. Kasi kasal yung asawa ko po sa una niyang asawa sa Pinas. Pero divorce sila dito sa Canada. 9 years ago po. Magkakaroon pa po ba ng problem kung mag-apply ulit ako ng spousal PR? Maraming salamat and God bless. Okay. Sige, himay-himayin natin. Hindi sila kasal. Hindi pa sila Hindi pa sila kasal. Naging citizen na yung spouse. And then ang tanong kung pwedeng... Naka-visitor visa siya. Naka-visitor visa siya. So, pwede naman nga sponsoran kung common law kayo. So, kung nagsasama kayo bilang mag-asawa for at least 1 year. Balak na nilang Kasi magpakasal. 1 year na po dito sa Canada as visitor. Pero, hindi clear doon kung as visitor. Tapos nakatira ba, magkasama ba kayo ng asawa? Anyway, tawag niya asawa eh. balak na nilang magpakasal. Okay. Pero meron daw kasing previous spouse. So, clarify natin yung fact. So, common law partner sila. Hindi sila legally married kasi nga Not meron yet. pa siyang Yeah. existing marriage yung spouse niya. So, yun po, clarify na lang kung nagsasama ba kayo for at least 1 year bilang mag-asawa dito sa Canada, no? So, kung ganon yung sitwasyon, pwede kayong sponsor niya. I think what she's saying is magpapakasal na sila. So yes, kung magpapakasal na kayo, spousal PR Spousal na yan. So, iba na yan. Ibang category pwede na na. siya. Kumbaga, Kung magpapakasal na kayo. Yes. Kasi divorce na daw yung partner niya ngayon sa kanyang dating asawa. Okay. yeah, okay. So, yun po. Kung, pwede po ba kami magpakasal? Yeah, pwede. Pag na-divorce na yung ano nyo, Divorce na daw. yung partner nyo, at kayo naman ay either single or annulled or ano po. Basta, kumbaga free na rin kayo magpakasal. After nyo magpakasal, pwede kayong Pwede na po sponsor kayong na. You don't sponsor. have to leave Canada. Pwede kayong mag-apply inland. Ang kagandahan nun, pwede kayong mabigyan ng opportunity to apply for an open work permit. Para at least kung lumabas yung work permit nyo, pwede kayo magtrabaho habang naghihintay na ma-finalize yung sponsorship application. So, pwede po. Okay. Thank you for that, Rochelle. Let's move to Marhon Paras. Mapagpalang araw po. Wow, mapagpala. My brother finally got his LMIA approved after a year. What is best po to do? Apply work permit inside Canada or umuwi po siya sa Pinas para doon mag-lodge ng application? Salamat po. So, ano po ang ano ang status ngayon ni brother? Malamang visitor. Hindi nabanggit pero I think visitor. So usually po, yun nga, mag-exit muna to change your status from visitor to worker. So yun po yung normal po dyan, process. Unless nagkaroon ng changes recently, you have to check always. So yun po din, minsan yung alam namin hindi rin siya up to date. Like, kasi as we speak, hindi naman kami nag-check kanina lang kung ano yung latest ngayon. So it's always best to check yung pinaka-latest na rules. But from what I know, yun po kailangan munang mag-exit. Okay. Thank you, Marhon, for that question. Ayan, nagte-thank you si Elaine. Thank you, Elaine, for sending us your question. Thank you din po. From Sandro Hernal Reyes, temporary foreign worker po with closed work permit, spouse with open work permit, and 2 kids with student permit. If matanggal po ako sa work or mag-resign, maapektuhan po ba mga permit ng family ko? Anyway po, para makapag-work ulit, if matanggal na, 4 months pa lang po ako sa work dito sa Langley, British Columbia, Canada. Salamat po. So normally po, kasi may permit naman na sila, continuous lang po yun. So hindi naman yun na dependent sa kung matanggal kayo sa trabaho. So tsaka may permit pa rin naman kayo even if matanggal kayo sa trabaho. Naka-close work permit Andun pa naman yung permit nyo, hindi Oo. naman canceled yun or something. Existing pa rin yung work permit ninyo. So si spouse nyo, pwede pa rin siyang magtrabaho under dun sa open work permit ninyo. Yeah.
Okay. And for you po, hanap na lang kayo ng panibagong trabaho and Baka may kailangan need ng LMI kasi another naka-close LMIA, work permit siya. So, but under existing policies din po, medyo mas madali na ngayong Oo, lumipat. diba? Mas madali na ngayong makahanap ng kapalit. Kasi hindi na kailangan hintayin ni employer yung approve, yung decision. yung final na LMIA at saka yung work permit nyo nga din. Hindi kailangang finalized na, pwede na kayo mag-start mag-work. While it's in process. Again, yun based from our recent understanding dun sa policies. Yung po ang existing ngayon rules. So medyo mas madali para sa inyo na makalipat o makahanap ng panibagong pagtatrabahuhan. Ayan, may follow-up question si Don. Thank you po, Ma'am and Sir. Follow-up question po, may chance po ba ma-PR kami after finishing the masters of my spouse? I would say malaki yung chance. But just like the others, kailangan nating pursige. So, tuloy-tuloy lang po yung sabi natin. Paglalakbay para maging PR. So, the journey towards becoming a PR. Hindi nga siya madali. Yan din sinasabi natin lagi. Pero kung sisikapan ninyo, pagtsatsagaan, eventually, magiging PR din kayo. So, especially in your case, kasi nga masters, mas malaking chance than normal, di ba? Na maging PR kayo kasi nga marami ding advantages yung pagkakaroon ng master's degree. Sa points pa lang, may additional points na siya. Mga employers naman, mas likely na kunin kayo kasi mataas yung pinag-aralan ninyo. And then dito sa Ontario, meron ding mga nomination programs dun sa mga nag-aral ng masters dito sa Ontario. So I would say you have a better chance than the average applicant. Okay. Sino na to? Si Sandro. Ayan, tapos na tayo kay Sandro. Yun yung, thank you, Sandro. Yan yung sinagot natin, okay? Ayan, may follow-up information si Rochelle. Magkasama po kami dito sa Canada since dumating po. So, siya yung nagtanong about spousal. Yung spousal. Oo, so magkasama sila. Sa common law pa lang, baka pwede na kayo eh. Pero na-refuse daw siya first application. You have to understand the refusal. Kailangan mo ma-address yung concerns ni officer. And usually nakalagay naman din doon sa refusal. Lalo na ngayon may bagong news na doon sa mga refusals daw mas detailed na yung ilalagay ng officer para doon sa reason ng refusal. But ang kailangan niyo pa kasing i-address is dapat ma-prove nyo kay officer na genuine nga yung relationship at hindi siya for immigration purpose only. Those are just a few words pero malaki po ang implication. Correct. In terms of evidence, kailangan na malinaw yung evidence ninyo at convincing para kay officer na genuine yung relationship at hindi for immigration purpose only. Yeah, and if you're planning to get married already, so a spousal sponsorship application would be best for you, Rochelle. Okay? Yan, magandang hapon kay Mike Kabski. Ayan, hi Mike. Good afternoon. Thank you for watching today. At buti naman nakapag-join ka sa amin. Si Mikey. Ayun. Okay. From Patty Leonard, ito. Pag-uwi ko po ba ng Pinas at in process ang work permit, maapektuhan po ba ang pagpaprocess dahil umuwi ako sa Pinas? Kasal po ako sa Canadian. Salamat po. So I think naka-apply siya for spousal. Okay. So, depende po yun una, inland po ba or outland? So, malamang inland kasi nung nag-apply kayo, nandito pa kayo sa Canada, and then sabi nyo, lalabas kayo, makaka-apekto ba? Sa work permit? Possibly. Yeah. Hindi lang sa work permit, pero doon sa... Pati sa application. Sa PR application. Kasi gusto malaman ni officer, yun nga, ano ba siya, inland or out? Magkaiba kasi din yung processing nun somehow. And gusto malaman ni officer doon kung yung alis nyo ba? Ano ba yun? Gano'n ba kayo katagal doon? Kailan kayo babalik? So, kailangan i-inform nyo si officer. Para papalitan niya ba yun from inland to outland? Kung ang balak nyo kasi doon na maghintay muna sa labas, malamang magiging outland na yon, you have to inform the officer. So, yun lang po muna. Siguro yung straightforward answer doon, maaring maka-apekto doon sa application nyo sa PR
at saka dun sa, possibly dun din sa work permit, So may existing work permit application din ba? Open work permit. Kasi nga yung open work permit, yun yung, kakabit yun dun sa inland correct. application. Kasi hindi ka makakapag-apply ng work permit if outland. If outland, so yun yun pa yung mga kaibahan. Pag outland yun, walang work permit. So yun nga, kailangan maging malinaw ano yung intention nyo nung umalis kayo, sandali lang ba kayo at babalik din kayo agad. Kung ganon, okay lang. Okay lang siguro kasi pwede nating i-keep na inland pa din at pwede pa rin kayo mag-apply ng open work permit. Pero kung magtatagal kayo at malamang doon na kayo hindi dapat outland na yun. Wala yung privilege nyo to apply for an open work permit. So, but anyway, check nyo pong maigi kasi possible nga pong maka-apekto sa existing applications ninyo. Okay, thank you, Patty, for that question. Sige, basahin ko na lang sa phone kasi medyo dumadami yung yung inquiries, yung questions. From Mike Abski, ito si Mike. May tanong si Mike. Oo. May maganda akong tanong. Sige, Mike. Ito. Citizen na. Tapos, late na lang nalaman na may anak pala siya sa labas, sa Pinas. Pwede pa bang matulungan niya na makapag-migrate? Goes for both minor and non-minor na yung anak. Napatunayan lang sa DNA test. Medyo complicated po yung mga ganyang issue kasi meron tayong rule about citizenship. Hindi, teka lang. Citizen, nung pinanganak ba yung bata, citizen na? Citizen na. Tapos, ayun, hindi natin alam. Ayan. Tapos, late na lang nalaman na may anak pala siya sa labas, sa So, Pinas. yun muna, mga kailangan natin himay-himay. Nung pinanganak yung bata, kung citizen na siya, okay lang kasi proof of citizenship lang yun. Hindi yun sponsorship, magkaiba yun eh. So, proof of citizenship, ayos lang. So, kahit late niya na nalaman, pwede pa yun. Basta citizen, nung pinanganak. Yung magulang, nung pinanganak yung bata. Okay. Pero kung PR pa lang siya. So, hindi automatic na PR din yung bata, di ba? So, kailangan i-sponsoran yun. So, ang question muna, nung naging PR ba siya, na-declare ba yun? Kasi kung hindi, possible na, kahit na, I understand, hindi niya nga alam eh. So, kumbaga, parang hindi natin siya masisiyan, no? Pero, kaya nga, siya, medyo complicated. Kasi, sasabihin ni officer, somehow, ba't hindi na-declare? And pag hindi kasi na-declare, ang effect nun, hindi siya member ng family class. Ibig lang sabihin, hindi siya pwedeng sponsor. So, yun muna yung sagot natin dyan. And then, unless we have further information siguro, depende yan eh. Again, complicated siya. Pero, possible din naman kung somehow ma-convince si officer na like it was really an honest mistake or hindi natin may chance pa. So ito yung yung discretion ng officer or discretion ng immigration. Lagi silang may discretion kung pwede nila bang luwagan yung implementation ng immigration rules. Nasa sa kanila yun eh, kung pwede nilang i-exempt ba sa rules yung bata kasi nga unfortunately, hindi alam ng magulang na may anak pala. So, yun nga, medyo po siya, no? Very unique yung case. So, depende ang sagot natin. Okay. Thank you, Mike, for that very complicated question. Okay, we got another Mike. Mike Air Oleta. Ayan. Good day po. Ang tanong po ay na-approve ang PR namin pero may anak ako na hindi na-declare ang anak niya kasi ayaw ipa-declare ng GF niya. Pwede po ba namin makuha yung apo ko? Ano po ang dapat gawin? Salamat po from Manitoba. So similar po sa nabanggit na pag-usapan lang natin kanina. Pag yung mga undeclared po kasi, by law mismo ang sabi dyan, pag hindi na-declare, hindi siya member ng family class. So hindi mo siya pwedeng i-sponsor. And sometimes nga, pwede maapektuhan yung PR ng buong pamilya kasi as we mentioned before, yung PR applications, package deal siya eh. Yung buong family yan eh. And it goes down, kung halimbawa yung dependent mo nga, may dependent din, yung nga may apo ka. Hanggang dun. Hanggang dun yung evaluation noon. At kung hindi na-declare yung bata, ibig sabihin, maaari nagkamali si officer dun sa evaluation niya kasi hindi kompleto yung evaluation niya and it may affect
yung PR nung lahat ng family members. So, medyo serious yung situation. Pero again, depende sa cases kasi ayun naman, para bang makikisuyo kayo sa immigration na kung pwede ba nga pagbigyan kasi ganito yung sitwasyon, hindi alam, again, tinago kasi or hindi pinaalam sa kanya. Yeah. So, depende sa facts nung case. Pero yan, maselan siya, I would say. Depende kasi para bang humihingi tayo ng pag-unawa or ano ba, hindi lang nga pang-unawa, parang parang we're pleading from the immigration again to be exempted from certain rules. So, and pwede rin pumasok din yung mga humanitarian and compassionate grounds, especially kung may mga bata nga na involved. Kasi alam niyo naman sa Canada, ano sila, pag may mga batang involved talagang, yun, they're willing to bend some rules para lang sa kabutihan ng bata na involved. So yun po, take it with caution po. Medyo maselan yung sitwasyon. Okay. Thank you, sir. Another one, hindi ko alam, kasi pag maraming questions nawawala yata, but it's still on my phone. So from Sandro Hernal Reyes, I think he asked previously, follow up po, pwede po ba mag-apply ng vulnerable open work permit? Siya yung may balak lumipat. If pwede po at ma-approve, may effect po ba ito sa open work permit ng wife ko at student permit ng mga kids ko? Ayan, meron tayong ganyan. Yeah. So, vulnerable work permit, so kung meron na kayo nun, pwede din nga makakuha ng work permit yung spouse. So ito yung mga existing rules nga ulit, kung kayo ay nasa tier 0 or 1, na job. Or certain 2 or 3 or certain 2 or 3 na jobs, pero yun nga, may mga specific NOCs lang yan, specific jobs na pwedeng mag-qualify si spouse. So it's more on anong job ba kayo. It's not about the nature of your work permit. Ano ba yun? Vulnerable work permit ba yun? Open work permit? Closed work? It doesn't really matter. Pero ang nagmamatter is ano ba yung trabaho nyo? Nasa anong tier ba kayo? 0 or 1 ba? Or kung 2 or 3 ba? Nandun ba sa listahan? So it's more on that. Okay. Okay, Sandro, thank you for that question. Nangiti lang ako, nakita ko si Mike yung comment. Fresh looking ka daw ngayon, Attorney Jake. Bagong gupit. Gagong gupit ang tawag. Okay. Thank you, Mike. From Chi Duran Labado. Good day po. Possible po ba na makapag-apply ng common law if more than na kayong may relationship pero di kayo magkasama sa bahay since magkalayo kayo ng workplace here po in Quebec? Medyo unique circumstance din yan. Hindi man ganun ka-unique nangyayari yan. So, ang bottom line, mako-convince nyo ba si officer na marriage-like pa rin naman yung relationship nyo even if hindi kayo nagsasama? Kasi as you can imagine, may mga mag-asawa nga, di ba, na hiwalay din because of work or whatever reasons, pero mag-asawa pa rin sila, tsaka they still treat each other as that, hindi man talaga sila hiwalay. So kung ganun yung situation, you have to explain na kaya lang kayo naghiwalay ng tinitirahan nyo. May other reason, may other more important reason, and usually nga, dahil sa work. Pero yeah, you got some explaining to do, and kailangan lang ma-convince nyo. It needs to be explained properly. Ayan, more than 1 year na po kami in a relationship. Yeah, tsaka yun din, somehow gusto rin siyempre nga makita ni officer, nag-effort ba kayo na at least magkita man lang, maghihiwalay kayo sa trabaho, pero anong effort nyo ba? Nagkikita ba kayo somehow every now and then, especially pag bakasyon? So yun, yun ang gusto makita ni officer doon. Kasi nga gusto niya makita, kayo pa ba talaga? Genuine ba talaga? Kayo pa ba talaga? Or baka lang nag-a-apply, kunyari kayo para lang nga makakuha ng immigration status yung kabila. Yun yung ayaw ni officer. Yun yung iniingatan ni officer. Okay, thank you, Chi, for that question. Ayan, may follow-up information si Patty Leonard. Siya yung gustong umuwi ng Pilipinas. So, 3 months daw siyang uuwi. Babalik po ako ng January. Okay. Siya yung nag-apply ng so at least spousal yan. At kagandahan dyan, meron kayong definite
plan and i-convey nyo lang yung plan na yon kay officer nga po. So 3 months, I would say na hindi naman siya ganun katagalan. And for as long as you have that plan to come back and continue waiting dito sa Canada, you can continue dun pa rin sa inland. At least para hindi na rin masyadong ma-delay yung application. Kasi nga pagpabago-bago din, nakaka-cause ng delay yon definitely. Okay, Patty, thank you. Ayan. May follow-up info si Mike. Pinanganak sa Pinas, late na nalaman ng tatay na citizen na ng Canada. Ayan, yun na nga, na-explain na. Pero kung citizen si tatay, nung pinanganak yung bata, okay pa yun. Proof of citizenship na lang. Okay. Walang issue tayo doon. Yun. Depende lang kung kailan pinanganak yung bata. Kung yung citizen, PR pa yung tatay. Pero kung PR pa, at lately lang naging citizen si tatay. Baka ayun. may issue. Yeah. Okay, Mike. Thank you. Si Sherry Peralta, may follow-up question. Hello po ulit. Thanks po sa explanation. Another question. If we decided to apply my son as international student, ano po kaya ang marerecommend nyo, attorney, to apply independently or under my application as dependent? If merong ganito. Thinking baka yung proof of funds is lower if both of us parents are working here. Mas madali din ba ma-approve dahil andito na kami? So, dun sa application po ng anak, as student, usually independent naman talaga yun. Apo. So, yun muna, independent talaga yun, but you can provide support. Especially kasi kayo yung magulang. Minsan nga kahit hindi kamag-anak, basta willing magbigay ng support, that's fine. Iko-consider yon dun sa application for the study permit or student visa. So, yun po, independent talaga naman yon yung application na yon, but definitely you can provide support as the parents. And siyempre, titingnan din yung, yung income, kaya nyo bang tustusan, yung matrikula, at saka yung mga other expenses, yun yung tinitingnan doon. So somehow you have to have your own computation kasi minsan nagtatanong din sa akin, magkano po ba? Magkano ba yung kailangan pakita? Show money, proof of funds. Depende yan sa pangangailangan nyo Depende. Ano ba yung course? Magkano ba yung tuition doon? Gaano ba katagal yun? So you have to have your own computation and somehow papakita nyo sa officer na, kaya nyo naman gastusan So aside from the tuition, meron ding yun nga, yung income, no? Proof of funds na kailangan. Okay, thank you, Miss Sherry. Si Don de Guzman, thank you po ulit, ma'am and sir. One more question, pwede po ba mag-apply for student pathway outside Philippines? Because we're here in US Virgin Islands right now. Wow. Wow, ganda. Parang Saan maganda po doon. I know. Tax haven yan, di ba? Saan po kaya mas okay mag-apply for student pathway? Sa Pinas po ba? Or here in US Virgin Islands? Thank you po. Depende sa what you think na maganda. Kasi syempre, kung nandyan na kayo sa US Virgin Islands at nagtatrabaho kayo, syempre kung alis kayo dyan, di mawawala yung work nyo. So, in that sense, baka mas maganda dyan na lang kayo maghintay. Mas malapit pati dito sa Canada. So, kung pupunta kayo ng Canada, sabihin natin mas maikli na lang yung biyahe nyo. Kaysa babalik pa kayo sa Pilipinas, malayo yun. Tapos balik na naman kayo dito sa North America. So, in that sense, I would say mas maganda na dyan lang muna kayo sa US Virgin Islands. Pero check the processing time as well. Yeah, yung processing time maaaring iba. Check nyo yung processing time. So nandun naman may website naman 'yan para malaman nyo ano yung processing times kung diyan kayo mag-a-apply sa US Virgin Islands versus kung sa Philippines. Ang alam ko lang sa Philippines medyo mabilis tayo doon. Kasi may hub. Andun yung hub natin. So medyo ang sarap pakinggan kasi tayo yung parang processing center Dami kasing applicants na galing Philippines. So medyo malaki yung parang budget na nilalaan ng Canada para doon sa processing center sa Pilipinas and somehow, medyo nakapanibago kasi sa Pilipinas mabilis yung processing. Tayo sanay doon. But anyway, but that's a fact na mas mabilis yung process doon. So if that matters to you, kung gusto mong mabilis-bilis yung processing, you may want to consider na doon sa Pilipinas ka mag-apply. So yun nga. At the same, mawawala muna yung trabaho nyo mo unless na pwede ka magtrabaho ng remote. So I don't know your particular circumstance pero yun yung mga kailangan mong things you should consider.
Okay, Don? Thank you for that question. From Kai Berzosa. Wow, mahaba-haba. Okay, hello po. Ask ko lang po kung okay lang na apply agad ako ng work permit extension after I withdrew immediately my second application. Since I used the same LMIA exempt permit application number which I initially used when I applied last June 2025. Unfortunately, na-refuse po yun. Then, I sent another again last week with new LMIA exempt application number. Ngayon po, nag-attay ako ng implied status ng work permit extension ko while waiting. Then, na magre-reflect sa IRCC account ko yung withdrawal ng second attempt na application. Okay lang po kaya yung nag-apply agad ako for the third time using new LMIA exempt work permit application number? Medyo complicated kasi application po, tsaka may mga withdrawals, ganon. Saka LMIA ito na lang po yung bottom line. Kung genuine naman yung application nyo, you have nothing to fear. Kung legit naman, kumbaga sa tingin nyo may basis naman yung application nyo at may chance naman of approval kasi sa tingin nyo na-meet nyo naman nga yung requirements, then you should be fine. Wala kayong dapat katakutan doon or wala kayong dapat isipin. Pero kung, yun nga, kasi ngayon nauuso yung mag-apply ka lang para lang magkaroon ng implied status. Parang yun nga, to buy a little bit of time para kahit paano nakakapag-work habang hinihintay. So minsan kasi may mga nagsasubmit ng ganon, kahit alam nila na mare-refuse din naman. So si IRCC ngayon, medyo nakatunog na sila na parang nagiging common na ito. No? So medyo naghigpit na sila doon. Kaya din, binago nila yung rules. Kaya minsan, hindi na nila ginagrant yung implied status. Kung para bang ang ano nila, ang nasa-sense nila na ini-exploit or sinicircumvent na lang yung rules. So, I don't know if you fall into that category, pero yun nga, kung may follow-up ba? Yeah, may follow-up information siya. Na-refuse po siya dahil di ko po na-attach yung OINP certification ko and work support letter from province, which I really attached naman. Nag-apply agad ako ng panibago without knowing na bawal pala gamitin ang same LMIA exempt number, kaya I withdrew it agad, then nag-apply ulit ako last week pagkabigay ng employer ko ng new application number. Tier 1 po ako. Yeah, so kung yan, medyo okay naman nga. I mean, nagkaroon lang ng mistake doon sa unang application, kaya na-refuse or withdraw, then that's fine and kinorek nyo na siya, nag-apply kayo ulit. I think overall, that should be okay. Yeah, and so just one thing to add on that, siguro tip, perhaps you should also include a submission letter to explain what really happened and what is the reason why you need to reapply. Para lang din maintindihan ni IRCC officer kung ano yung nangyari. Yun lang. So, what we always suggest, maging upfront tayo kay IRCC. I-anticipate nyo na kung ano yung mga pwede niyang tanongin. And before niya pa itanong yun, sagutin nyo na. So, yun yung magandang strategy pagdating sa ganyan. And make sure lang din, I'm not sure kung yun nga, na-maintain nyo ba yung status nyo or kailan ba yung nag-expire. But make sure lang na may status pa rin kayo. Kasi it gets a little bit complicated pag nawala na ng status kasi nga magpapa-restore pa kayo ng status, etc. So make sure lang na based on your situation na na-maintain niyo yung status niyo so far. Okay, Kai. Thank you for that question. Ayan, Sandro, cook daw siya. Okay. From Mel L, hello po attorney, pwede po ba mag-apply ng bridging open work permit kung AOR lang na-receive ko at wala pang eligibility? Almost year na since na-submit ang stage 2 application under HCCP po. Stage 2 HCCP AOR. Hindi ko ma-recall kung ano yung requirements sa bridging open work permit. Usually, it's listed. Yeah, it should be there. Kung naka-receive ka ng AOR, dapat nakalagay doon na pwede kang mag-apply ng bridging open work permit. Check nyo yung natanggap nyo po na communication from IRCC. Usually, in-indicate nila yun doon. So, kung wala pong nakalagay, malamang hindi pa po pwede. Or double check nyo na din. You can always ask. Yung rules kung ang nagtitrigger ba nung bridging is yung AOR. And in some cases, yes.
Hindi ko lang ma-recall sa ngayon kung is this one of those na AOR lang yung requirement. But you can easily find that naman po sa website ng Government of Canada. Okay. Thank you, Mel. Ayan, we still have 2 more questions. So siguro we can still read this and then... time naman. Yeah. From Annalisa Cambaya Bonaobra, hi attorney, nasa PGWP po ako now. Mag-expire po siya sa March 2026. Pwede na po ba ako mag-apply ng SOWP po ng asawa ko? Okay, spousal open work permit ng asawa niya. Ng asawa ko na Canadian po. May in progress na po kami na spousal sponsorship. May AOR na din po kami na-receive po. Okay. So, she's a PGWP holder, pero meron din siyang spousal sponsorship. Sponsorship. Tapos ang tanong, kung pwede ba siya mag-apply na ngayon under dun sa spousal instead of waiting na mag-expire yung PGWP niya. Well, yeah, may AOR na siya. May AOR na. Ang kailangan nyo lang yun AOR. Kasi nandito naman na kayo sa Canada, ang requirement lang, pag inland, tsaka may status naman kayo, AOR lang po para doon sa spousal sponsorship. And pwede na nga po kayo mag-apply doon sa open work permit under doon sa spousal program. Okay, so yes po ang sagot dyan. Thank you for that question. Okay, from Marijan Fernando. Hello po, I'm citizen na po here after 5 years po, nag-take agad kami ng exam. Now po, 2015 na kami dito, just my 3 kids, they're all adult po. We have all work and may house na rin po kami. Ask ko lang po kung pwede ako kumuha ng kapatid sa Philippines. Wala na po kaming parents ng husband ko. So pagkapatid po, based on your situation, sabi nyo kasi may husband and kayo, may 3 kids may 3 kids pa. So, hindi po kasi usually ma-sponsor nyo siya under yung Lonely Canadian program. But in your case, it doesn't apply kasi may family kayo. So, hindi nyo po i-sponsoran yung kapatid nyo. And I assume yung kapatid nyo kasi overage na din. Yeah, may follow-up information siya. Wala po kaming relatives, only our family. At yung brother ko po ay 40 years old na. 40, may family sa Pinas. Yeah, so hindi po yun. Kasi yung husband niyo po siya mga anak, considered family siya. Oo. So, hindi po kayo lonely. Yeah, hindi siya. Yeah, hindi kayo magpa-qualify sa tinatawag na Lonely Canadian or Lone Canadian. So, na lang po. Parang yung napag-usapan din natin kanina, yung overage na anak. Parang ganun din. So, kung matutulungan nyo yung kapatid nyo na mag-aral dito sa Canada, ganun na lang po yung maging pathway nyo. So, tulungan nyo na lang siyang either makapagtrabaho dito or makapag-aral. Okay. Thank you, Marijan, for that question. Ayan, si Kayi, may follow-up information. Yes po, I had my explanation letter. Ayan, siya yung kanina sa withdrawal ng niya, work permit. Pa-expire pa lang po work permit ko while awaiting din AOR for my PR application para makapag-file ng bridging open work permit. Okay, Kai, thank you. Meron pa po ba? May mga ilang minuto pa po tayo at parang marami pa. So, mga nagpapasalamat si Kai at si Annalisa. Thank you so much. Salamat din po sa tanong. From Mike Air Oleta, ito nagtanong una kanina. Follow-up question po, attorney. Hindi na-declare ang apo ko. Uuwi yung anak ko para pakasalan yung GF niya. Possible po bang makuha? Ito yung mga interesting situations. So, ang opinion ko po dito, minsan kahit hindi nga, yun muna, pag hindi kasi na-declare ang effect nga is hindi siya member ng family class. So, kayo mismo, halimbawa, or kung sino yung magulang na hindi nag-declare, hindi niya pwedeng sponsoran. Pero, kung merong other way, sometimes, pwede pa. So, pag pinakasalan, yung, siya ba yung nanay? Oo, nanay. Yes, siya. So, pwedeng, ito yung opinion ko po, pwede siyang maging PR, yung anak, as dependent noong nanay. Oo. So, not directly na i-sponsor siya nung tatay, kasi nga hindi siya na-declare, so hindi siya pwedeng sponsor directly. Pero parang indirectly, through yung sa nanay, pwede. So, parang circumvention or what. Pero,
Anyway, yun yung rules eh. Yun Yes. yung nasa rules. Ang sinabi lang naman, hindi siya considered as family class nung tatay. Pero wala sinabi about dun sa nanay. Eh, yung nanay, hindi pa naman din nga siya, hindi pa siya PR. Oo. Pag naging PR yung nanay, pwede niyang isama yung dependents niya. So para bang, yun nga, nakakuha siya ng another way, another path para maging Oo. PR, yung undeclared. So, parang workaround. Parang workaround na hindi naman siya illegal or something. It's just the way it is. Ganun lang talaga yung rules. So, kung tama yung pagkakaintindi natin dun sa situation kay Mike Oleta, possible. May possibility Pwede. na maging PR pa rin yung bata through another path. Okay. So maraming salamat po sa mga nagpadala ng questions. Yes, sana po natulungan namin kayo today. At hindi natin nasagot yung mga questions from our broadcast channel. But thank you very much. We really appreciate the questions you have Salamat sent po. out. At kukolektahin po namin yan. At kung sa mga susunod na episode, kung pwede nating sagutin, babalikan po natin. In a more Sasagutin detailed natin. information. Okay? Thank you very much. Enjoy the rest of your day and good afternoon po sa lahat. Maraming salamat.